Isang magandang araw mga legit Dover Cats. Aba, ito na naman po yung update natin for today's video dahil ang Tape Incorporated or generic Bulaga, aba, mayroon pong desperate move. Ginamit po ang Tatak Eat Bulaga ngayong araw pang tapat kay Mayor. Ang lahat na yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit mo na rin ang bell for more legit Dover Cats or TVJ updates. Ngayon, bago tayo magsimula, syempre, nais ko po munang magpasalamat sa mga legit viewers, legit Dover Cats, legit TVJ defenders, ang lahat ng mga sumusubaybay sa videos po natin. Sa pag-usapan natin ito, kasi alam naman po natin na isa sa mga tatak ng Eat Bulaga ang tinatawag na Little Miss Philippines. According po sa ating research, ang Little Miss Philippines po, it was originated sa Eat Bulaga. Yung real Eat Bulaga ha, na present pa po doon ng TVJ ang ilan sa mga legit Dover Cats. Nagsimula po ito noong 1984 hanggang 2021. So, ang type niya is female child pageant. So, marami na pong mga artista ang sumikat dahil po dito sa Little Miss Philippines na naisipan po ng Eat Bulaga noon. Una dyan si Miss Julian San Jose. She was the Little Miss Philippines June 6, 1998. Isa siya sa mga sumikat na hanggang ngayon ay sikat pa rin dahil nakilala siya bilang isang magaling na singer and actress po ng GMA. At originally, dito po talaga siya nagsimula. Nakita natin yung pagiging witty niya at saka yung talent niya na magaling talaga siya umawit bata pa lang. Maging po ang wife po ni Bossing na si Pauline Luna Soto ay isa rin sa mga produkto ng Little Miss Philippines. At dito rin po siya nakilala. Kaya naman po naging isa siya sa mga masasabi nating legit Dover Cats, dahil dito rin po nakilala pa si Miss Pauline. Ganon din naman po ang ilan sa mga sikat na artista katulad ni Gladys Reyes, si Miss Camille Prats, and of course, walang iba kundi si Miss Aisa Sigera, na kilala ngayon bilang Ice Sigera. So, isa siya sa mga Little Miss Philippines po sila nagsimula at nakilala. At talagang tumatak po sa lahat ng mga Pinoy. Ito po nga sinasabing Tatak Eat Bulaga, di po ba? Kasi nga, isa rin sa mga tagline po ng Real Eat Bulaga is yung hanggat may bata, may Eat Bulaga. Kaya nga po talagang every year, may mga segment po sila na they are looking and talagang parang nag-hire sila or naghanap sila ng mga talented kids. Isa na rin dyan, nakilala rin ngayong Miss Universe, si Miss Catriona Gray. Isa rin pala yan sa mga Little Miss Philippines product. And of course, si Raisa, na isa rin sa mga legit na host ngayon ng EAT sa TV5. So lahat po yan, produkto po yan ng Eat Bulaga. At alam po natin na sa mga panahon na yan, grabe po yung pagsuporta ng mga Pinoy, Talagang ganun na lang po yung support na ibinibigay ng lahat ng mga legit Dover Cats kapag pag ganito silang segment, kasi talagang ito talaga yung Tatak Eat Bulaga talaga masasabi ang Little Miss Philippines But this time, ginamit po ito ng tape, dahil bilang pantapat dito po kay Mayor Jose Manalo, sa tuwing oras po kasi ng sugod bahay mga kapatid, talagang halos lahat ata ng mga kabahayan ay nakatutok. Hindi lang po sa online, hindi lang sa YouTube, hindi lang sa Facebook, at sa lahat ng mga social media platform, maging sa Play TV, inaabangan po ito. Kaya nga po gumawa na rin sila ng kaparaanan nila para maabot din po nila ang mga kababayan nating OFW. Kaya nga po meron tayong ibinalita sa inyo kahapon na pang-international na rin po, yung kanila pong programa, dahil meron na po silang ginawang paraan para maabot yung ibang mga lugar. Pero this time, sa oras po ng sugod bahay mga kapatid, napansin lang natin na dati ang itinatapat po talaga nila dyan yung G sa Jedli nitong si Yorme. But this time, ginamit po nila itong Little Miss Philippines bilang pangtapat dun sa most awaited, di ba? Yung pinakaantay ng lahat ng mga legit Dover Cats na mapanood itong si Mayor Jose Manalo. Pero, ito po ang nangyari. So, kanina po, habang pinapanood natin ang legit Dover Cats, nagkamit po sila ng 115
16,000 live viewers, 98,848 if I'm not mistaken, and then sa Facebook po ay merong 16,000. So yung 575 live viewers po ng kabila ng live ay ng Generic Bulaga is butal lang dun po sa mga live na nanonood dito po sa EAT on TV5. Kaya nga po talagang masasabi natin na ito na po yung tinatawag nilang nire-reformat nila iniiba nila yung mga schedules, pero talagang hindi pa rin kinakagat ng maraming mga Pilipino. It only shows talaga na kahit ano pong ilabas, kahit ano pong gawin ng TVJ, wala pa rin talagang panama. Ito pong kabilang kampo ng tape, no? Talagang lahat po ata ginagawa nila. Kahit nasabihin na natin, sige, give them the benefit of the doubt na generic or kumbaga parang genuine po sila dun sa kanilang mga ginagawa. Pero iba pa rin talaga yung makuha mo yung 100% support ng lahat ng mga Pilipino dito sa Pilipinas maging sa abroad. Yun yung isang bagay na hindi talaga makuha ng tape. Kaya nga 'di ba, nagtataka po sila kasi kahit ano pong kahit gaano pa kalaki, kahit gaano pa karami at katindi yung mga pinamimigay po nila doon sa kabilang side, pero ito pa rin, binabalik-balikan pa rin ng mga Pinoy ang totoong EAT or ang totoong or original na noontime, na number 1 noontime, no? Sa talagang hanggang sa kasalukuyan, wala naman po talagang nakatalo dito sa rating ng Eat Bulaga, ng real Eat Bulaga, no? Pero this time, pinatunayan po ng EAT na kahit ano pa pong ipangtapat nila, kahit gamitin pa po nila yung mga tatak Eat Bulaga na yan, never pa rin po makukuha ng kabilang Generic Bulaga ang suporta ng mga Pinoy. Kaya nga sabi ni Tito Sen, sige, mag-renew lang kayo na mag-renew, yan ang gusto nyo di ba? Yan ini-interview siya, nakangiti siya kasi alam niya na 100% support na nakukuha ng TVJ sa lahat ng mga legit Lover Cats ay hindi kayang kunin ng tape. Dahil sa pasimula pa lang talagang marami na pong nagalit, kaya nga sunod-sunod po yung mga dilubyo nangyayari ngayon sa Tape Incorporated. Dahil una, yung mga social media platform nila, halos inire-report po ng lahat ng mga, kasi alam ko po yan, may massive report yan, kaya nawawala yan. Dalawa lang yan, it's either nakagawa sila ng hindi, na parang hindi sang-ayon dun sa rules ng YouTube or ng Google AdSense, or pwede rin na merong mga taong talagang nag-report dun po sa kanilang official YouTube account. Sabi tuloy ng ilan sa mga kampe na mga media man na parang talagang halos nawawalan daw ng trabaho yung social media manager dahil po dun sa ginagawa ng mga bashers ng tape. Pero hindi nila naiisip na talagang hindi lang talaga acceptable, no? Hindi lang talaga sila tinatanggap ng publiko dun po sa pang-aagaw nila at kung ano-ano pang inilalabas nilang fake news patungkol po dito sa pag-aari ng TVJ. Kaya nga talagang kahit po manalo pa sila sa korte, pero kung ang suporta ay makukuha pa rin ng TVJ, wala pa rin, talo pa rin sila. Dahil sa mga sponsorship pa lang, yung mga nagtitiwala pa lang sa EAT, talagang wala malulugmok lang ng malulugmok. Pero sabi ng ilan sa mga comment section, dahil 400 million daw di umano ito di umano to, na ang nakurakot daw di umano ng halusos, kaya po may panlaban sila kahit po wala po silang mga sponsors. Yun po ilan sa mga statement ng viewers natin. And syempre magbabasa tayo ng ilan sa mga komento at reaction ninyo patungkol sa update. Sabi ni KMJS 1978, ako rin po, kulang din ang araw ko pag hindi nakapanood. Katulad kanina, Sunday pa lang ngayon, akala ko may EAT, nag-abang ako sa mobile ko, naganap sa YouTube, hehe, nakalimutan ko na Sunday pa lang ngayon. Grabe kasi, sabik na akong mapanood uli ang Sugod Bahay at Gimme 5. Ayun. Sa sobrang 'di ba, parang araw-araw hindi mo mararamdaman na weekends na pala at may pahinga pala ang TVJ. Kung pwede lang Mondays to Sunday sila, 'di ba? Thank you po. Sabi po ni Miss Ma'am si Aurora Tandok 5873. Si Ellen lang matutuwa ka na, mas lalo pa kay Mayor Jose. Trending sila lagi. Right path ang tinatahak nila. Kumbaga alam nila ang pulso ng bayan. EAT number 1 noontime show, unbeatable talaga. Yun. So ito naman po ang ilan sa mga komento ni Ma'am si Aurora Tandok
bundok. Unbeatable naman talaga. Wala naman talagang pwedeng compare na noon time sa kanila, no? Sabi naman po ni Lolita Taladua 530, kontento na ako manood sa YouTube kahit mapuyat ako dito sa California every night. Pinapanood ko ang TVJ. Ayan. So, mega love shoutout natin ang lahat ng mga legit Dover Cats from California. Yung mga legit Dover Cats abroad, meron pa ako nababasa from Egypt, Kuala Lumpur, kumbaga United Kingdom, mga ganong place, no? Talagang inaabangan nila ang EAT, no? Mga kababayan natin sa ibang bansa. Ito yung nagiging stress reliever po nila. Kaya naman, congratulations TVJ because you serve the Filipinos and mo sa entertainment na binibigay po ninyo. Kaya naman salamat po sa inyong mga komento and don't forget to like, share, and subscribe. God bless everyone!